Yan, magandang hapon. Magandang hapon po, magandang hapon. Yan, kagigising lang ng luko. Ayan, nandun si Gahaw, nakahiga pa, Ninong Lando. Bumangon na pero nagwiwi lang. Tapos natulog uli. Yan. Kasi kanina ay lumaot po kami. Yan, abangan nyo po yung vlog namin nung lumaot kami. Una po yan mag-upload si Gahaw. Abangan nyo po yung upload ni Gahaw. Supportahan po natin si Gahaw. Ako po ay antok pa nga ako eh. Kaso nag-upload ako saglit nung isa kong raw vlog para may upload tayo. Kasi yun nga, kapag po halimbawa nang may mga lakad po kami, kagaya niyan, yung mga editing vlog ko po ay hindi ko po matapos yan. Hindi po namin matapos agad po yan ni Yert. Baka ni Kamedal. Hindi po agad namin matapos yan ni Yert. Gawa ng may lakad po ako. Gaya na, lumaot po kami kanina. Tapos dumating kami dito. Medyo puyat po kami kagabi. Kaya nung dating namin dito, yung pagod. Tapos yung pagod, yung puyat, naghalo na. Kaya tulog kami pagkatapos namin kumain. Yan, okay naman. Ayos naman kami nakauwi. Awa ng Panginoon. Yan. Maganda naman ang panahon. Yan, nandito pa rin tayo sa Bukana. Alam nyo naman itong lugar na to. Maglalakad-lakad muna tayo sa tabing dagat. Makikita nyo, ganun, marami pa rin buko dito. Yan, parang may sariling daan dito. Marami ng kahoy na nalinis. Marami ng kahoy na nalinis at nasilab. Hindi kagaya dati nung talagang nung bagyuhan. Yung kay Christine, ay sobra to. Sobrang kalat dito. Ang ganda ng tabing dagat oh. Napakapayapa ng baka sa isang araw mag fishing adventure uli kami ni Kahaw siguro. Doon kami pupunta doon sa pwede yun doon sa Twin Island. Gusto kong doon eh. Yung iba naman ng panghuhuli, hindi naman kagaya ng parang sa tulingan. Yung pakaladkad, hindi ganoon, hindi naman high. Gusto ko naman kasi ako nagpi-fishing yung rod. Yan, ganun yung gamit ko. Meron naman ako diyang gamit at saka yung para magamit ko din yung binigay sa akin ng Tito Gado na fishing reel. Yung gold fishing reel, yan gagamitin natin yan. Kasi hindi ko pa nase-set up yun. Gawa ng kinabi ko nga muna. Tapos ang sayang, nangihinayang ako kasi nandun ako kina Boss Kamedal. Si Boss bumili yan ng mga lure, yung mga fake bait na sana magagamit ko. Naiwan ko naman nung umuwi ako dito sa Nasugbo. Kaya nangihinayang ako. Siguro akala ko kasi pupunta din dito si Boss gawa ng magbabakasyon kasi puro trabaho yan si Boss Kamedal pero hindi natuloy. Pero kung matutuloy yung Boss, dalhin mo dito yung para makapag-fishing tayo. Boss, pahinga ka naman Boss. Miss you Boss, miss you. Ate Gigi, shoutout Ate Gigi. Yan, lalakad tayo sa tabing dagat. Ang ganda ng dagat no. Kaya pa pasensya na kayo kung ganito lang muna yung mga upload ko. Talagang yung aking mga magagandang video ay ayaw ko talagang bitawan basta-basta. Gusto ko talaga ay pulido. Gusto ko yung makukulit talaga. Yan. Marami pa rin. Mountain na yung kahoy no. Hindi kagaya dati punong-puno to. Nung dating ko dito punong-puno to. Ngayon, alam nyo po ba, naglalakad po ako ngayon dito. Pinagala-gala ko kayo, kwentuhan tayo. Kasi yung aking phone ay nag-export. Habang nag-export, gusto ko mapaltan yung video na nandito. Magkaroon ng konting video para akin na namang i-upload. Ang ganda na ito ha. Parang siya, yung hayop yun, yung mahaba yung leeg. Anong hayop yun? Hayop talaga, parang ganun oh. Oo, di ba?
Ano? Lion. Hindi. Lumabang lieg. Ang galing, oh. Pero may sungay eh. Ano, may sungay, oh. Parang usa na nakatingala. 'Di ba? Parang usa nakatingala. Ang galing, may buntot pa, oh. Madaan tayo. Tingnan natin. Tingnan natin kung may itlog to. Wala eh. Ang itlog. Babae. Babae. Yan, shoutout nga pala at baka magtampo na naman. Hindi ko daw sinashoutout. Kay Mona Lisa, official loka. Yan. Aking baby, shoutout. Kita nyo to, oh. Nyug. Natanga ito ng bagyo. Yung nyug na yan siguro sa tingin ko yan, galing yun doon sa ilog. Pero nyo, iba talaga yung inang kalikasan kapag nagwawala, eh, no? Ano? Uy! Ang dami nga lipad. Huh? Sambuong nyug. Puno ng niyog. Ba't pala kinuha ko yung fishing rod ko? Nakapag fishing ako doon, no? Kaya kung kunin doon. Tingnan ko muna kung may nangangalan dito. Ito, ang ilog ng Bukana. Yung pinangunguhanan namin ng tilapia ni Kahao. Dito yon sa area to. So, tapos resort din to. Alam nyo na yan. Kasi mga so weird kayo. Wala akong ma-vlog eh. Gusto ko lang magsalita eh. Gusto ko lang mapaltan yung natanggal kong mga video dito na i-transfer ko sa phone, at saka para meron naman akong ma-upload at merong ma-i-play yung mga kababayan natin dyan para makatulong naman po sa revenue ko. Opo. Kaya po nakikiusap po ako na sana paki-like, share, and sana po ay wag pong skip yung po mga ads po namin, yung mga kasali po sa Merry Weird ay atin pong tulungan din, lalo na yung mga nasa baba po ngayon ng Merry Weird. Yan, atin po din silang puntahan. Yung pagpunta pa lang po natin at hindi pag-skip ng ads, tulong po yun sa amin. Kaya sana po puntahan nyo din po yung mga nasa baba po ng Merry Weird. Ano kayo kinukuha ni Kuya? Namamante? Ano kayo hinuhuli nun? Yung alimasag. Kasi merong yun, oh. Alimasag, bintol. Oo, ayun yung huli, oh. Galing, ah. Yan talagang sipag lang, tiyaga lang sa tabing dagat ay magkakaroon ka na ng ulam, no? Napakaswerte ng mga malalapit dun sa tabing dagat o kaya sa bukid, kasi madali lang yung pang-ulam, madali lang kung talagang magsisipag ka lang. Sana nga makagraduate lahat ng Merry Weird. Lahat ng kasali sa challenge. Sana lahat po kami ay makagraduate. At syempre sobrang kasiyahan para sa amin na kayo ay hindi nyo kami iniiwan. Oo. Ako talaga gulat na gulat. Sobra akong gulat na gulat sa nangyayari ngayon. Yan nga, magla-live, may upload o vlog man yan, talagang pinapanood. Hindi po talaga nangyayari po sa akin yung ganon, na sobrang yung may mga nanonood, nagpe-play ng video, and then kahit pa paano kumikita ng paunti-unti dahil sa ads. Hindi ko pa po experience yun eh. Kasi kung sa ano po talaga, ako po talaga ay streamer.
Ako po ay mahilig po ako mag-aakyat ng mga live, magpe-perform. Pag may mga Grand LS live streaming, nandiyan po ako. Kung saan po merong ganyan, nakakilala po natin, na naiimbitahan po tayo, ay pumupunta po tayo. Yan, bihira po din talaga akong sumahod po sa YT. Bihira po akong sumahod. Minsan sumasahod ako, minsan sabihin natin inaabot ng 4 months, 3 months. Pero nung mga nakaraan po, sunod-sunod po yun, nakakasahod po ako na-achieve ko po yung $100, pero hindi po ako tumataas po doon. Hindi po tumataas doon. Kaya yung ngayon, yung Merry Weird na yan, grabe, yung ngayon nasa 900 na po ako. Okay na ako doon. Ay, sorry, talsik laway ko. Sobrang ang laki nun, kakaiba yun. Wow, grabe. Tuwan-tuwa po si mama at saka ang kambal. Nabi ng kambal, magkano yung daddy? Magkano yung mayaman na ba tayo? Loka-loka yung mga anak ko eh. Magkano yung daddy? Eh. Tapos bumabali na agad sa akin, bili ko na daw agad sila. Pero alam nyo, talagang kung hindi dahil sa challenge na to, kasi alam nyo yung dating kumikita naman po ako sa live streaming. Halimbawa po, yung aakyat po ako ng live, meron po diyang mga nagbibigay po sa akin ng, halimbawa, aakyat ako ng live stream, GLS, may nag-aabot-abot po sa akin diyan, pero hindi po naman tayo nanghihingi. Sila po ang nagbibigay po sa atin yan. Hindi po tayo nagpe-presyo. Kasi magiging ipokrito naman po ako kung hindi ko po tatanggapin, dahil kailangan ko din po. Opo, sa totoo lang. Kasi ito na po talaga yung buhay ko ngayon. Buhay ko mag live streaming. Bukod sa magpasaya, syempre kailangan ko din naman po kumita ng pera. May mga anak po ako eh. Kaya po minsan nga po, ayan, sumama ako kay Boss Kameda, nag-construction po ako. Yan, para po kahit papano meron po akong mapadala sa mga mama. Pag naman po nagkakapera ang maruko, bigay ko po agad yan sa mama ko kasi siyang bahala mag-budget niyan. Ayan, si Yort ganun din. Habang naglalasad, sa Shopee si Yort, yung si Yorty, yung kapatid ko, YouTuber din po yung kapatid ko. Kaso hindi siya nakapokus dun eh. Hindi siya nakapokus sa pagbablog. Puro lang siya live stream din. Yung kulit ko po, ganun din yung kapatid ko, si Yorty. Tapos, yun nga, kumikita naman tayo kahit papano, basta po lalo na magbibigay mga ninong, ninang, yan. Kaya nga halos lahat tinawag ko na ninong at ninang eh. Pero talagang napaka-bless ko po, dahil po yung mga tao po na napuntahan ko, yung mga tao po na nasuportahan ko, talagang napakabusilak po ng kanilang puso. Sobra po, lalo na po nung kailangan ko po talaga. Dumating po ako sa time na talaga pong down po yung pamilya namin. Talagang sobra po kami nangangailangan. Hindi ko po alam kasi ako sa totoo makapal po ang mukha ko dun sa mga kakilala ko po, yung mga nakakasama ko na po. Talagang ganon po ako kakulit. Pero syempre po kapag yung mga seryosohan na, kasi po nakapal ang mukha ko kapag yung mga biruan lang, yung ganon, makikikain ako ganyan. Sanay naman ako dong gawa ng mga kabiruan ko talaga yon, at saka mga talagang lagi ako nandun din. Pero kapag mga seryosohan na, kagaya po nung nangyari kay Papa, yun nangyari kay Papa na aksidente po yung Papa ko. Yun yung pinakapangit ko pong birthday, yung December na yun. Yung pinakapangit na pasok sa akin ng taon. Yun po yung taon na na-aksidente po si Papa. Nung nakaraang taon lang po ito nangyari. Na-aksidente po sa motor. Tapos ang nangyari po, hindi po siya makagalaw, patay po yung katawan niya, yung itaas, leeg lang po nakakagalaw, kamay hindi niya po magalaw, paa hindi niya po magalaw. Yun nga po, wala naman po kami, talagang yung pera lang po namin. Akala nyo lang po na mukha akong mayaman, mukha akong may pera. Hindi po ganoon. Talaga lang po pinalaki ako ng mama ko na naluko. ng mama. Hindi, ang ibig ko po sabihin, hindi po kami ganoon, hindi po kami maalwan sa pera.
Yun nga, yung na-aksidente po si Papa. Nung na-aksidente si Papa, punta ako ng Cavite. Puntahan ko siya doon. Akala ko okay lang kasi may malay siya, ganyan-ganyan. Yung pala, hindi niya magalaw yung kalahating yung katawan niya. Leeg lang yun ay gaganon niya, kaso masakit pa yung pala. Yun nga, ang tama niya sa spinal cord, dito sa may bandang batok na ganito. Sobra kung ano. Kasi alam niyo po, ang papa ko po, napakakalog po ng papa ko. Kasi yung papa ko po, nakakasama ko din po yung mag-show. Nagka-clown din po ako. Napasok ko din po yung pagka-clown kasi po ano ako nag-MC po ako, nag-MC ako ng clown, magician. Yan. Para po kahit papaano yung mga racket po na ganyan, magkapera para meron po kaming may maibigay din ako kay mama. At saka may sarili po kami mga pera kasi yun talaga, kahit kami ni Yurt, basta magkapera po kami, abot po agad namin yan sa aming magulang. Yun nga, ang nangyari po na-aksidente si Papa. Tapos talagang walang-wala po ako nun. Grabe, hindi ko po alam kung anong gagawin ko nun. Parehas kami ni Yurt, walang-wala po kami. Tapos yun nga, dumating yung mga taong nag-YouTube na po din ako niyan, no? Nung nakaraang taon lang po yan. Kung hindi dahil po doon sa mga tao na napuntahan ko na talaga pong napakabubuti po ng mga puso, sila po ang tumulong po sa amin. Sila po yung nagtapong-tapong. Yan. Nagtapong-tapong po para po meron pa diyan, papasalamat pa ako kina doon sa mga Team Okra, kina Simple Jolly, yan, sa aking kapatid kumare na talagang nung mga panahon yun nagpadala pa ng kompletong gamit doon sa ospital kasi sa Batangas City ko po dinala si Papa noon. Hindi na nga po ako umuwi noon. Doon lang ako, natutulog po ako doon kasi po bawal sa ospital yung magpapalit ng bantay. Si Papa ko po spinal cord po yung kaso. Tapos talaga po kailangan bantay na bantay ko po siya kapag makati ang muka, kailangan itaas ang paa, papalit ng diaper, ng talagang asikaso, kumbaga sobrang asikasuhin po. Pero hindi ko naman po inaano yon na siyempre ako awang-awa ko kay Papa hindi ko akalain na magkakaganon siya. Tapos ang nangyari nga po nung nasa ospital po kami, dumating po yung time na 3 days, halos 3 days po ako na walang tulog kasi bawal po magpalit ng bantay. Kapag nagpalit po ng bantay, hindi na po pwedeng bumalik yung ipapalit. Halimbawa ako po, magpapalit kami ni Yurt ng kapatid ko. Kapag nagpalit po uli kaming dalawa, magpalit kami ngayon, pwede. Tapos kapag bumalik po ako, hindi na po ako pwedeng magpapalit uli. Napaka-unfair po para sa amin kasi iba naman po yung case ni Papa. Yun po yung talagang pinagdamdam ko sa ospital. Yun talaga yung sobrang nagpabigat sa akin kasi tayo po, tao lang naman po tayo. Sabi nung pa nga doon, sabi nung pinaka-ahead nila, hindi na kayo pwede magpalit, isang beses lang kayo pwede magpalit. Sabi ko, paano naman po itong ganito? Halos 3 days po akong walang tulog. Paano ko po maaasikaso yung Papa ko? Paano ko siya mababantayan? Paano ko mababantayan si Papa? Iba naman po yung case ni Papa, sabi kong ganyan. Ang Papa ko po ay alagain, kaya po ako kaunting nakakatulog po yan, saglit lang talaga. Tapos gigisingin ako, iinom ng tubig, lagi po siyang uhaw. Tapos ang nangyari pa nito, doon sa isang ward, may ipinasok pa sila doon na napakaingay. Na-aksidente, nagkaroon ng parang blood, yung utak niya, nagsisisigaw lagi siya doon. Lalong na-stress si Papa, lalong hindi nakatulog. Sobrang kasi ang Papa ko po nung umpisa pa lang talaga tinubuhan siya. Pero ang tibay ng Papa ko, tinubuhan po siya. Lumaban siya, sabi ko sa Papa, talaga pa, lumabang ka, kaya mo yan. Lalaban daw siya, tapos sabi ko pa, magpapatubo ka, tubuhan mo ko kasi nababa yung oxygen niya. Tapos ngayon, nung tinubuhan si Papa, ang hirap na hirap po siya.
Tapos habang nandun ako, hindi ako maalis sa tabi niya. Hindi ako maalis sa tabi ni Papa. Sabi ko sa kanya, Pa, kaya mo yan. Kaya mo yan, Papa. Kasi sabi ko, malakas ka, kalug ka. Sabi ko sa kanya, Pa, nalakas ko yung loob niya. Sinasabi ko sa kanya, Papa, pinagmamalaki kita kahit hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kahit hindi ko natapos yung pag-aaral ko pa. Pinagmamalaki kita, ikaw yung naging magulang ko. Kahit hindi mo nabigay sa amin yung hindi po sa sinusumpatan ko sa Papa. Ganyan naman po talaga eh, yung buhay po namin eh, hindi naman po kami malaman. Sabi ko, kahit hindi namin nakuha lahat yung mga gusto namin ng bata kami, hindi mo nabigay. Para sa akin, ikaw yung the best tatay. Kasi lumaki akong ganito. Palaki mo ako matino. Yun nga. Kaya si Papa talagang yung nangyari sa kanya sobrang sakit sa akin. Hanggang ngayon, pasensya na po kayo dahil hanggang ngayon po talagang napakasariwa pa po sa akin ng pangyayari po na yan. Hindi ko nga matingnan pa po yung mga video ni Papa na nasa cellphone ko, yung mga picture niya. Hindi ko pa kayang tingnan. Hindi ko alam kung sana balang araw matitigan ko na yung mga picture na nakatago niyan. Sabi ko sa kanya, Pa, natatandaan mo ba? Natatandaan mo ba, Papa, nung bata ako? Kasi alam mo si Papa talagang napaka-stricto. Stricto si Papa. Yung bata ako, ang palo. Grabe, haga din ako niya ng palo. Gano'n naman ang araw eh. Pero nung nagkaisip ako, nung bata ako, syempre galit ako. Galit ako nung bata ako. Wala akong isip eh. Pero nung tumanda ako, naiisip ko, sabi ko tama. Sabi ko ganyan, nagkaanak ako, pero hindi po ako namamalo ng mga bata. Nung nagkaanak ako, sabi ko, yung mga bata kasi ngayon, wala nang respeto sa mga magulang. Hindi kagaya nung araw na yung mga bata talagang kami, mag-alala kami sa kalsada. Ako po, kaya po ganito ako na hindi po ako pinapalabas. Ngayon, talagang lalabas ako, haga din ako ng palo ng mga, haga din ako ng walis niyan. Nung araw pwede po yan. Pwede po yan nung araw, pero ngayon hindi na. May mga camera, mabidyo hanggang ganyan. Bantay bata ka agad. Kaya yung mga bata ngayon, nawawala na ng respeto sa kanilang mga magulang. Hindi ko naman sinasabi na paluin yung inyong anak. Pero para sa akin, nung araw, mas natatakot kami. Nung araw, yung mga teacher, yung aming mga teacher nung araw, napapalo kami sa kamay. Nababato kami ng mga eraser. Pero okay lang yun nung araw. Walang reklamo, walang mga rapi tulpo. Hindi kagaya ngayon na napaka-aarte na. Kasi kumbaga parang yung ngayon, yung mga estudyante, kaya nga wala na silang respeto, karamihan. Hindi naman nila lahat ko, yung karamihan ng kabataan. Sana para sa akin, mas gusto ko yung araw noon na talagang nagkakaroon ka ng respeto sa mga matatanda sa'yo, sa mga professor mo. Yan. Ayun nga po, sabi ko kay Papa, hindi mo man naibigay sa amin ni York, yung magandang buhay. Kung halimbawa ng ako isisilang muli, kung halimbawa ng papipiliin uli ako kung gusto ko maging ama, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Ikaw pa rin ang pipiliin ko. Kasi hindi naman napalaki mo ko ng maayos eh. Napalaki mo ko ng ganito. May takot sa Panginoon. Marunong po ako makisama. Napalaki mo ako ng maayos.
yung pa lang ang laking ano na nun. Kumbaga ang laking pasasalamat ko na sa iyo kung bakit ako naging ganito. Kinikwento ko sa kanya habang siya ay merong tubo. May malay po siya noon, ang tibay ng papa ko. May malay po siya noon, habang may tubo po siya. Tapos iyak na ako ng iyak noon na kami ni Lord. Sabi ko, lalaban ka ha. Kasi magbe-birthday pa ako, papa. Gusto ko okay ka na sa birthday ko. Nangyari po yan kasi birthday niya. Ang papa ko po ay security guard po siya. Nung birthday niya, nag-inom po siya, tumawag pa ako sa kanya. Sabi ko, kamusta ka na dyan? Nasa Cavite po siya eh. Sabi ko, oh, mag-iinom ka, huwag ka na mag-drive. Paano ka na lang, huwag kang papasok. Mag-enjoy ka na lang dyan. Pumasok pa rin siya. Kaya na-aksidente po siya. Tapos ngayon, nung natubuhan siya, halos mag 50-50, ilang beses po siya. 50-50 po siya noon. Tapos, kailangan po, katutubo lang. Kailangan po i-CT scan. Siyempre, hirap igalaw noon. Ang sakit po ng leeg niya. Ramdam ko po yung sakit kasi hindi po ako umalis sa tabi niya. Ramdam ko po hanggang ngayon yung itsura, lalo yung itsura niya nakikita ko po. Sinitiskan po yan, buhat-buhat ko po yan, hirap na hirap. Pero talaga lumalaban si papa. Tapos natanggalan na po siya ng tubo, akala ko po magiging okay na. Kaso yun po yung pagdaramdam ko yun sa mga ospital din. Kasi naka-schedule po siya ng CT scan. Yung po yung parang ipapasok po dun sa parang batawag, yung parang halos parang kabaong na ipapasok siya para ma-scan ng buong katawan niya kung paano pong gagawing operation dyan sa kanyang spinal cord. Sabi niya, wala po ako nun kasi ayun po yung yon at nalobat yung aking GoPro. Moment ko na yun eh. Nandun na yun, nailabas ko na eh. Hindi pa nagdire-diretso, panira kang GoPro ka talaga eh. Mailalabas ko na yung nararamdaman ko eh. Panira ka talagang GoPro ka kahit kailan. Okay na eh, dire-diretso na eh. Kasi hindi, sa totoo lang, ayaw ko po talagang, hindi ko alam kung bakit biglang nabanggit yung usapan na ayaw ko maisip muna yun eh. Pero naandun na nga tayo. Yun nga, nandun tayo dun sa ipinapasok dun yung parang kabaong na yung CT scan. Eh kailangan maganon si papa para maano siya, para makita kung paano gagawing operation. Eh kaso wala ako doon, si Yortan nandun. Hindi, ang nangyari doon, pinasok nila sa papas doon sa scanner na yon. Hindi naman nila pinatulog. Yun yung pagkakamali nila. Akala ko ba tatalino nila? Dapat alam nila, parang nananadya eh. Dapat alam nila yung gagawin nila ng mga doktor. Dapat yun pinatulog nila si papa kasi na-stress si papa dun sa loob. Yung pala, ang dapat dun, kapag ipinasok ka sa loob, 30 minutes or hindi ko sure kung 1 hour o 30 minutes ka dapat na hindi gagalaw. Sabi ko, ang nangyari kay papa, ang tagal namin hinintay yung yung pagkakataon na, kasi nakapila si papa eh. Nakapila eh. Ang tagal namin hinintay yung pagkakataon na siya na yung mapasalang doon. Naaksaya yung oras na yun. Na-stress si papa doon. Hindi nila pinatulog si papa. Dapat pinatulog nila si papa. Ang nangyari doon, pagpasok, siyempre si papa, nagalaw ang leg noon. At saka siyempre ikaw, may dinadamdam ka. Kumbaga pag yung ipasok pa lang siya doon, sabi niya, nagkukwento siya sa akin na, akala mo yung nangyari sa akin itong grabe. Para akala ko ipapasok na ako sa yung para siyang ipapasok na sa nicho. Yun yung pakiramdam niya. Ganyan yung pakiramdam niya, sabi niya sa akin. Sabi ko, pa, pasensya na, wala ako. Kasi nandito ako sa Nasugbo noon, umuwi ako saglit, kumuha ako ng gamit, ng ibang damit.
para si Yort naman na nagbantay doon. Kumuha lang ako dito, tapos natulog lang ako ng, sabihin natin natulog ako ng ilang oras, bumalik din agad ako doon. Bumiyahe din ako sa Batangas City, sa ospital na yan. Tapos anong nangyari, na-stress si Papa, napaka-bobo mong doktor. Sabi ko, king ina, sabi ko, napaka-bobo mong doktor. Hindi mo man lang naisip na patulugin yung pasyente bago mo ipasok dyan. Bawal naman palang gumalaw. Sabi ko, kahit ikaw na walang nararamdaman, walang sakit, ipasok ko dyan. Ewan ko kung hindi ka gagalaw. Ano pa yung may nararamdaman, kasi nasakit leeg dun talagang ganyan siya. Ano pa yung mayroong nararamdaman? Sabi ko ganyan. Sabi ko, ang bobo mo, napaka-bobo mo. Napaka-bobong doktor. Tapos nung bumalik ako sa ospital, sabi ko dun sa na magbabalik na ako, tapos ganun uli, ilang araw uli akong hindi nakakapagpatulog. Sabi ko, baka naman po pwede magpalitan kami. Halimbawa, isang araw bantay ako, isang araw bantay si Yort. Sabi sa akin, hindi pwede kasi ito yung panuntunan ng ospital. Sabi ko, naiintindihan ko po ang panuntunan ng ospital. Pero dapat naman po, i-consider nyo sa pasyente kumbaga, buti kung ang pasyente ay nakakagalaw, buti kung ang pasyente hindi alagain ng sobra. Iba po naman yung kaso ni Papa. Yung kaso ni Papa, talagang hindi mo dapat tulugan. Talagang kailangan 24 hours gising ka, bantay ka. Hindi po kaya yun, sabi kong ganyan. Ang sabi ba naman sa akin di maglagay po kayo ng bantay na malakas ng pangangatawan. Sabi ko, kahit si Manny Pacquiao na talagang nakakondisyon, magbabantay dyan, hindi kakayanin ka ako. Sabi ko, kahit yung bantay magkakaroon ng sakit, sabi ko, hindi kaya. Hanggang sa yun na nga, pabalik-balik ng sakit ni Papa kasi na-stress nga dahil nga dun sa ginawa nilang yon. Na-stress, maghantay na naman kami ng 1-2 linggo o 1 linggo para ma-scan uli siya. Walang nangyari. Hanggang sa kita ko na iba na yung lagay ni Papa. Kita ko na sabi niya sa akin, Tutoy, uwi mo ako. Tutoy, uwi mo ako. Sabi ko, kumain ka na. Hindi daw siya kakain. Hindi ako kakain, Tutoy. Doon ako kakain sa bahay. Iuwi mo na ako ngayon. Naramdaman ko, ewan ko kung alam ni Yort, naramdaman ko na bibigay na si Papa. Naramdaman ko iba na. Bibigay na siya. Kasi hindi na mawala sa kanya oxygen. Naramdaman ko na gusto na niyang sumuko. Yung kumbaga yung parang hirap na. Naramdaman ko talaga. Iba na. Nakiusap na siya sa akin. Hirap na siya magsalita. Iuwi mo ako. Siguro yung nasa isip niya, ayaw ko mamatay dito. Ayaw ko dito sa ospital mamatay. Iuwi mo ako ng bahay. Gusto ko makita si na mama mo. Ang apo niya, ang kambal, yung kapatid niya, gusto niya makita. Ganun yun. Kaya pinagbigyan ko siya. Nakiusap ako. Nakontak ko Ninong Lando. Yan. Noon pa man tinutulungan na po ako ng Ninong Lando. Nakontak ko Ninong Lando. Ninong Lando ang kumuha ng sasakyan na pansundo kay Papa at iuwi sa amin. Ngayon, nung sinundo na si Papa, madaling araw dumating kami sa bahay. Hindi ko sure kung madaling araw yun Hindi, basta mga bandang siguro sabihin natin 10. Hindi madaling araw, 10 nga. Tapos pagdating niya sa bahay, nilatag ko na. Yun nga, kumbaga naka-ready na kasi may mga naka-ready na yung gamit niya. Sabi ko kung sakasakaling uuwi si Papa, kasi sabi ko sa kanya, Papa, kahit ikaw hindi ka makagalaw. Nung hindi pa siya critical yung pinaghahandaan ko na siya na kasi alam ko ganyan yung case ng spinal cord na talagang alagain. Merong mga nag-donate na diyan, merong nakalaan na para sa kanya. Merong mga kaya nga yun yung sinasabi ko sa inyo na talagang nagpapasalamat kami kasi nakilala ko yung mga napunta ako doon sa mga mabubuting mga YouTuber na mga kagaya ko na nag-YouTube, streamer, yan. Maraming tumutulong po sa amin kapag talaga, kasi ang hirap dun sa ospital Ang hirap dun gawa ng gastusin dun Doon tubig pa lang talagang gastusin na. Konting kilos mo gastos talaga.
Tapos ngayon, merong nag-sponsor dyan ng kama. Pero hindi ko pa po nabibili yon. Ang mga binili ko lang, yung mga electric pa na rechargeable. Talagang pinaganda ko. At saka yung mga nebulizer. Tapos yan nga, yung oxygen, yung mga ganyan. Sabi ko, pag uwi ni Papa, gusto ko kompleto. Walang ano. Tapos sabi ko sa kanya pa, ibibili kita ng TV ako. Gagawa tayo ng paraan, bibili kita ng TV kahit hindi ka nakakagalaw pa. Kahit hindi ka nakakagalaw, kami magiging kamay mo ni Yard. Hindi mo na igagalaw ang paa mo, hindi mo nagagalaw ang kamay mo, kami ang bahala, kami ang mag-aalaga sa iyo doon pag-uwi mo ng bahay. Sabi ko ganyan. Sabi ko pa nga kay Yard, pinturahan mo yung bahay bago dumating si Papa. Pinapinturahan ko yan. Pinapinturahan kong puti, pinalinis ko, sabi ko. Tapos doon si Papa kako diyan magkakama. Ayun nga, anong nangyari? Nung inuwi namin si Papa na, pero alam ko nang bibigay na si Papa. Gusto na niya na talagang sumuko. Nung naiuwi na namin, sobrang payat na niya eh. Naghihingalo na, siya, hirap na sa oxygen. Kinakapos na. Kumain siya, papaya. Gusto niya daw ng papaya. Kain siya ng papaya. Tapos, basta nung dating niya, kasi may tampuhan sila ni Mama eh, pero nung nagkita sila dun sa bahay, ngumiti siya, nakita niya yung pamilya niya. Hinalikan siya ni Emerald, hinalikan siya ni Sapphire. Tapos nung nakita siya ni Mama, kita ko ngiti niya eh. Itampuhan sila pero ganyan talaga. Tapos ngayon, nung kumain siya, dumating yung kapatid niya. Namusta siya ng mga kapatid niya. Pero ako iba talaga ramdam ko na, hindi ko lang sinasabi kay Yard. Iba na yung pakiramdam ko, ramdam ko na maalam na si Papa. Mahal na mahal ko ang Papa ko. Kaya pinagbigyan ko siya. Napakasakit sa akin nun. Para bang pakiramdam ko na, kaya hanggang ngayon binabangungot pa rin ako. Para bang pakiramdam ko na ako may kasalanan, na ako yung sumuko sa kanya. May usap siya sa akin. Pakiramdam ko ako yung may kasalanan, bakit ako pumayag. Naiuwi siya. Hanggang ngayon binabangungot pa rin ako ng pangyayari na yun. Kaya hindi ko magawang tingnan yung picture niya eh. Tapos nung kumain siya, okay pa siya. Natulog ako saglit. Tapos nag-iiyakan na sila, bandang mag-uumaga na. Wala na si Papa. Pero ang kwento sa akin ni na Mama, ng kapatid niya, bago daw nawala si Papa, tiningnan sila at ngumiti. Nakangiti daw siya. Sayang Papa. Magkakasama pa tayo. Sana kompleto tayong pamilya. Mabait po yun, Papa ko. Babaero lang yan. Babaero lang Papa ko yan, pero napakabait po niya. Basta yan kumita. Basta magkapera po yan, hindi ko kami pababayaan yan. Padala po agad yan. Asbag po yan. Yung asbag ko, ganun din po yan. Pero yung asbag po namin nakakatuwa. Yung pa isa sa pangarap kong gawin, yun yung pangako ko sa kanya. Kasi hiwa-hiwalay po sila ng nicho eh.
yung lola, yung tatay niya, tapos si papa, sama-sama dun sa isang nicho lang na patong-patong na ganun. Yan yung isa pa sa pag-iipunan ko, na mailipat sila, na sama-sama sila. Yung mga mahal ko sa buhay na namayapa, gusto kong pagsama-samahin sa isang magandang nicho na merong gate. Nalalagyan ko ng mga picture nila dyan, alaala nila sa amin. Yun nga, napapunta na tayo sa usapan ng tungkol kay papa. Ayoko talagang pagkwentuhan yun. Nabanggit ko lang, dire-diretso na. Dahil talagang hindi pa rin ako makarecover dyan. Dahil pakiramdam ko talaga, siguro yun, yung pakiramdam ko na sinisisi ko yung sarili ko. Bakit ako pumayag sa gusto niya mangyari? Pero pabalik-balik na kasi yung lagnat, sakit niya. Yung sakit niya, yung lagnat, gagaling, lagnat, gagaling. Tapos nung inimbalsa mo nga siya, manas na yung katawan niya, yung likod niya. Grabe na. Sobrang hirap na rin. Kasi nasa isip ko naman nun, sobrang hirap na siya. Ayaw ko na makita siya nahihirapan. Pinagbigyan ko na siya. Pinagbigyan ko na si papa. Pero mahal na mahal ko yan. Magulang ko, mahal na mahal ko mga yan. Yun nga, papas boy talaga ako eh. Si Yort, mamas boy yan. Ako papas boy. Ngayon, magbababanlok sa si papa. Sa 15. Yan. Ito yung kanyang 1 taon. Kaya sariwang-sariwa pa sa akin lahat eh. Kaya sinasabi ko, yung nakaraang taong December ang pinakapangit kong kaarawan. Nag-birthday ako sa ospital. Pag uwi ako sa amin, pag nakikita ko yung picture ng papa doon sa kisame, nagkikwento ako sa kanya. Sabi ko pa, nakasali ako dito sa pa-challenge ni Kuya Jeff. Sabi ko ngayon, kahit papano, makakatulong to para sa pamilya natin. Kaya hindi ko palalagpasin itong pagkakataon na to. Hindi ko palalagpasin ang binigay sa akin ng Kuya Jeff. Tutuloy-tuloy ko to. Sa 15 pupuntahan ko yan si papa dun sa kanyang nicho. Babanlok sa kanya. Napakahirap ng walang magulang na. Kaya kayo, yung mga nanonood sa akin, hanggat maaga, kung meron kayo hindi pagkakasundo ng mga magulang nyo, kausapin nyo yung magulang nyo, kasi magulang nyo yan. Wala kayo kung wala yung magulang nyo. Hindi kayo mabubuhay kung wala yung magulang nyo. Huwag kayong maging ma-pride sa magulang nyo. Ngayon, ang goal ko sa buhay, maging maayos ang buhay ni mama. Ang
Goal ko sa buhay, mabigay lahat ngayon. Mabigay kay mama yung mga kailangan niya. Mabait naman yung mama ko eh. Nalagaan niya ng kambal. Goal ko sa buhay, mailipat sila. Maayos sila. Kaya kayo, mga magulang nyo, mahalin nyo. Hindi yung sa kanya lang maiisip kapag wala na sila. Dahil baka pagsisihan nyo balang araw na yung mga gusto nyo sabihin sa kanila, hindi nyo masasabi. Hindi na nila madidinig. Huwag nyo hayaang mangyari. Huwag nyo hayaang mangyari. Magsisisi kayo. Ano nga sa'yo? Ha? Ano nga sa'yo? Ano nga sa'yo? Wala, napakwento lang ako din eh. Wala, nadadrama ka daw, sabi ni Conce. Ayun, ang kwento ng loko. Ayun po, totoong pangyayari po yan sa akin talaga. Hindi ko po talaga may iwasan na hindi mapaluha dyan pag naiisip ko po yan. Dahil napakasariwa pa po niya sa akin. Ayun nga, ako po ay nagpapasalamat syempre dun sa mga tao noong mga panahon na yon na tumulong po sa amin. Nandiyan si Ate Jamir, nandiyan si Simple Jolly, Mayora, Mayor, Inong Edo, yung mga team mayor, nandiyan po yung mga yan. Ninang May Santos, Kasangga Foundation, Love and Care, Ninang Marites Umblas, Ninang MJD. Sila po, dun sa mga hindi ko po nabanggit, sa dami, ang dami nagabot ng tulong sa amin. Kasi wala po ako nun. Wala po ako. Buti na lang nagkaroon ako ng mga kagaya nila, mga kaibigan na talagang sumuporta po sa akin. Napakalaki po ng tulong na ginawa nyo sa akin. Hindi po namin makakalimutan yan ni Nayor. Sobra pong tulong na binigay nyo. Hindi nyo naman ako kaano-ano, pero nabigyan nyo ako ng tulong. Ayun, tama na yun. Tama na yung kwentong yan. Balik na ulit tayo sa kasiyahan. Ito na uli ang kasiyahan. Balik na ulit tayo. Kaya kahit aninong nando, kasama ko yan. Yung si Papay nando. Ayan, balik na ulit tayo sa kasiyahan. Napakahaba na ng kwentuhan na yun. Mga loko. Ayan, muli maraming salamat po sa inyo lahat. Tapusin ko na po itong raw vlog na ito. Walang cut to, hindi ko po ito kakatin, para po malaman nyo po yung kaunting parte ng kwento ng buhay ko. Hindi po lagi ako po ay masaya. Kami po mga komedyante ay meron din pong nararamdaman. Mahilig kami magpasaya. Yun yung nakikita ko. Mahilig kami magpasaya. Pero nakikita ko sa ibang mga komedyante, meron po yung nakatago. Pero ngayon natutuwa ako na ilabas ko kahit paano yun. Kasi hindi ko kinikwento talaga yun. Ayun, marami pong salamat. Magpapaalam na po ang buko. Salamat po. Pakiabangan na lang po ng aking live. Tsaka po ng aking pong premiere. Pero ngayon tinatapos ko pa po. Salamat po. GoPro, stop recording.